Senador, naniniwalang nasa krisis na ang bansa, manok, karning baboy at bigas, malaki ang itataas sa presyo habang gulay, tiyak na babagsak naman ang produksyon kapag lumala pa ang gulo sa Middle East. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Condebata. RMN Live Report! Iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian na nasa krisis na nga ang bansa sa kabila ng pagtiyak ng gobyerno na may sapat na supply ng langi sa bansa. Sa pagdinig ng Protect Committee ng Senado, ipinunto ng chairman ng komite na si Gatchalian na kahit sinasabing mayroong stock ng gasolina hanggang 53 araw at 46 na araw naman sa diesel, hindi naman natin tiyak kung sa mga darating na araw ay may darating pang stock ng supply ng langis. Kahit ito lamang anya ay masasabing nasa krisis na ang bansa dahil walang katiyakan ng supply kahit pa mayroong imbak o reserbang langis ang bansa. Muna ni Gatchalian, nagbigay ang mga ahensya ng iba't ibang worst case scenario. Pero ang mahalaga ay dapat magkaroon ng cohesive, unified at coordinated na national contingency plan ng pamahalaan para sa pagtugon sa krisis na ito na dulot ng gyera sa Middle East. Kahit na meron tayong stock on land, pero hindi natin alam kung may dadating, para sa akin, crisis na yon. So, ang importante ngayon ay marinig namin sa inyong lahat yung inyong mga contingency plans and help us craft a national contingency plan. 25 days, wala pa tayong national contingency plan. No? Nakakagulat lang dahil and this morning, sabi nga ni Senator Kiko, meron ng another facility na binomba sa Iran. It seems to me that every hour, every minute, nagpapalit yung situation in the Middle East. More so, we have to come up with a contingency plan if this gets prolonged. Samantala sa mga worst case scenario, tinukoy ni Energy Assistant Secretary Nichols Manalo na pinakamalaki ang paggalaw sa presyo ng manok na mula sa pre-conflict price na 200 pesos kada kilo ay posible itong makyat sa 324 pesos ang presyo sa kada kilo. Gayun din ang presyo ng karning baboy, partikular ang kasim at liempo na maaaring tumaas sa 588 pesos per kilo mula sa 350 hanggang 370 pesos, habang ang kada kilo ng well-milled rice ay maaaring pumalo ng 67 pesos kada kilo mula sa 45 pesos per kilo. Dahil sa inaasang mataas na paggalaw sa presyo ng pataba, ibinabala ang pagtaas sa farm gate price ng palay sa 60 hanggang 90 centavos kada kilo o katumbas ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos na pagtaas sa presyo ng bigas kada kilo. Bukod sa pagtaas sa presyo na maaaring idulot ng worst case scenario, ay asahan din ang pagbagsak sa produksyon ng mga gulay kung saan sa lowland vegetable ay inaasang magkakaroon ng 81,230 metric tons na pagbaba sa supply, habang sa highland vegetables naman ay 22,287 metrikong tonelada ang ibabawas naman sa produksyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Condebata, Tatak, RMN.